Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan at welcome back to my channel, Kadugsing. Ngayon guys, andito tayo sa Amor Brothers Duck Farm at ito yung kasama natin, ito yung i-interviewin natin yung caretaker nila dito. Sir, anong pangalan natin sir? Orlan sir, Wanik. Orlan Wanik. So, anong address dito sir sa farm nila? Proconsi. Proconsi, Suawon, New Correlia, Davao del Norte. Wala sila dito sir, no? Yung mga owner? Wala. Kasi yung nakakatandang kapatid na-assign sa Asuncion, tapos yung kapatid niya si Sir Noel nasa Davao. Nasa Davao. Ano yung mga trabaho nila sir? Mga pulis po. Mga pulis. So, ayan guys. Ngayon guys, titingnan natin yung mga itik nila, yung design ng duck house nila. So, lilibutin po natin yung kanilang itikan. So, tara na. So, sir, tingnan natin yung mga itik mo, sir. Sige. Dito sa farm. Yan, guys. So, dito muna tayo. Ayan. Kung makikita nyo. Ayan, guys. Ito sir, ito yung bagong building nila sir. Talagang malaki sir, no? At ang capacity nito sir, ilang heads yung malalagay dito? 400 plus na lang yata yung natitira sir. Natitira. So, mga maximum capacity nito, mga 500 heads. Yes. 500 heads. So, may apat na box or apat na partition yung nandito guys. So, ayan. Kung makikita nyo. So, sir, mga ilang taon na nagsimulang mag-itikan sila Sir Noel at sila Sir Bingor Amor? Mag-iisang taon pa ngayong October 20. October 20. Yes sir. So, ayan. Mag-iisang taon. So, yung first batch nila ay yung building na yun, sir. Yes. Doon sa kabila. Ayan. Mamaya, pupuntahan natin doon yung kabilang building para tingnan natin. So, ngayon sir, ilang months na itong nandito ng mga itik, sir? 2 months na. 2 months old. At nasa mga 400. 400, by box. 110 yung 110 babae. yung female. So, nasa mga 440. 40. Tapos yung by box, yung lucky eyes, 11. 11 heads na lalaki. So, mga itik Pinas na ba ito, sir? Yes sir, itik Pinas po. Itik Pinas na po ito. Ipuan itik Pinas. So, ayan guys. So, kadalasan talagang inalagaan guys kapag naka-poultry na ay talagang ipuan itik Pinas. So, ngayon, ito yung kanilang building guys. So, yung sukat ng hanger portion nila sir ay nasa mga 6 feet yung lapad sir, no? Mga 6 yan. Mga 6 feet. At yung height niya mula sa ground ay nasa siguro mga 6 feet din. Mula sa ground. Yung kanyang height. At dito, pa-slant na. Yung posisyon ng kanilang area. So, hindi talaga tayo mag-worry kapag yung mga area natin ay medyo rolling. Mahahanapan pa din yan ng paraan. Ang mga ginamit dito ng mga kahoy sir ay mga good lumber. Mga yes, mahogany. Oh, mahogany din. Mahogany. Halo na to sir, mayroong parakata. Parakata. Ayan. Yung mga materyales sa tubigan sir ay mga kahoy lang din sir, no? Yes sir, kahoy lang din. Ayan. Nalaman mo ba sir kung magkano yung nagasto nito na building na ito? Yung estimate lang? Estimate lang sir, siguro magkapareha lang siguro yung nung una. Yung una, magkano man yun? Sabi yung amo ko, yung unang building, higit, lahat-lahat na. Lahat-lahat na. Siguro nasa 100 plus thousand yata. Mga 120. Siguro na. Mga 120. So, yun po yung estimate sa 500 capacity. So, ang mga materialis niyan ay mga kahoy, mga good lumber na yan guys. At saka, yung yero nito sir, ito na yung makapal sir, no?
Yes, sir. 24? Ito na yun. Number 24. So, ayan guys. Ngayon guys, pupunta naman tayo doon sa first spots na kulungan nyo. Pero mukhang wala nang laman, sir. Wala na kasi nilabas eh. Nilabas. Tara, punta tayo guys. Ayan. Dito guys ay nakapunta po tayo nung paggawa nitong unang building nila. So ayan, dito tayo sa loob. Mukhang ganda dito. Ayan guys. Ito guys, ito yung unang duck house nila Sir Amor or Amor Brothers Duck Farm. Ayan. Kung makikita nyo. Capacity of 500 heads din. Wala na dito yung mga ibig sir, no? Pinalabas? Pinalabas kasi pinuntahan kami dito ng technician. Tapos sabi niya, baka may virus na daw ito sa loob. Ilalabas namin. Kasi araw-araw sir, may namamatay eh. May namamatay? Mm. So mga ilang heads yung mga namamatay sir? Marami-rami na sir kasi yung natitira Kada nasa... araw siguro merong mga 2 or 1 ang mamamatay. Higit pa sir, sa Mahigit pa? 4, 5. 4. Mm. So, Yung natitira, nasa 200 plus na lang yata yung natitira, sir. 200 plus sa ilang heads yun sir? 500 heads? Nung ducklings pa sila? Oo, ducklings. Yung nagsimula na silang mangitlog, Itlog? nasa 470. 470. So talagang madami-dami na din yung nangalagas guys. So ilang months na yung itik na nandito sir na nilabas? 10 months na, sir. 10 months na. So nagsimula silang mangitlog mga ilang buwan? 3 months at kalahati. 3 months and a half. Hmm. So naging productive yung kanilang itlog mga ilang months. Yung mga masasabi natin na nasa mga 50% na yung kanilang production. Siguro nasa mga 5 months. 5 months. 5 months. 5 months. So ayan, so mga ilang months pa lang yung kanilang iniitlog sir, no? Yes, sir. Siguro mga 3 buwan pa lang. So nakaranas na ng ganitong problema guys. So ayan guys, sa mga mag-iitikan talagang meron din tayong kakaharapin ng mga problema. So hindi pa na-identify sir kung ano yung dahilan sir, no? Hindi pa, Merong sir. mga technician na dumating dito na yung kanilang suggestion ay ilabas. At baka meron ng mga bakterya dito sa loob. So ayan guys. So kung makikita nyo guys, sinusunog yung mga risal na nandito. Ayan. So talagang sa tingin natin parang losing talaga yung first batch sila. Parang mukhang hindi na makaka-income. Sa na lang, pangbawi-bawi na lang siguro yun. Na siguro sa gastos. Sa capital. So ayan guys. Pero laban pa rin kasi nga meron din naman silang na nag 2 months old ngayon. So wag lang tayong susuko. Yan lang naman talaga guys. Mga ilang buwan na sila na ganito sir, na may laging namamatay. Mag 2 weeks na, sir. Mag 2 weeks na. So talagang mahaba-haba na. Mabahaba na. So ano ba yung mga ginagawa nyo din sir para talaga ma-identify or malaman kung ano yung sanhi ng sakit or ng pagkamatay ng mga itik? Nung una, yung 2 pa lang yung namamatay, bumili kaagad kami ng antibiotic. Antibiotic? Baka kasi may sipon. Tapos, halos araw-araw may namamatay. Nag-chat ako sa aking amo. Baka may advice. Baka papuntahin ng technician dito. Pumunta ang technician dito. Sabi niya, nalulumpo lang daw. So yung mga unang makikita nyo sir, malulumpo din. Namamaga yung paa. Din katagalan, mawalan ng ganang kumain hanggang sa mamatay. So ayan. So tapos, nung pumunta dito sir, sabi niya, nalulumpo lang daw. Binigyan ako ng digested aid yata yun. O, electrolytes lang. Pinainom ko ng umaga.
antibiotic umaga, tapos hapon yung yung electrolytes. Electrolytes. Tapos So, ano yung nangyari? Ganun pa rin? Meron pa rin sir, meron pa rin namamatay. Nakaraan ng ilang araw, may pumunta na naman dito na technician. Sabi niya, kasi nakita niya yung isa dito na mamamatay na. Sabi niya nga, kunin mo yan sir. Kinuha ko. Tapos, giniba namin yung Binuksan niyo yung namin yung katawan. Tinignan niyo yung mga organ nila? Yung atay at saka yung yung heart niya is okay lamang. Okay lang. Okay lang. Yung tiningnan yung mga egg cell niya, sabi niya, siguro ito yung diferensya sir kasi parang nalalata Baka hindi daw mabubuo. Yun ang sanhi ng mamatay. So ayan guys. Parang sa ilalim talaga yung ilalim talaga yung problema. So sa mga organs ng itik yung problema. So, yung kulungan nyo dito, sir, hindi ba laging basa? Ganito lang ba? Ganito lang, sir, Ganito lang, Based sa area, so okay lang. Hindi naman masyadong laging basa. Yan yung kanilang painuman, sir, no? Ayan. Sir. So, tuwing tag-init, maiinitan ba yung tubigan dyan or hindi? Hindi, sir, kasi may takip niyan May takip yan, may trapal yan. So, ngayon, tinanggal nyo na lang. Ayan guys, so hindi pa talaga natukoy kung ano yung sanhi ng kinamatay ng mga itik nila. So, sa ngayon, nasa mga 200 na yung mga nalagas. Sobra pa yata. So, sobra pa yata, Sa loob ng yung pinaka-massive talaga na laging namamatayan, mga 2 weeks na. Nasa mga 2 weeks yung laging sunod-sunod talaga yung patay. Pero, nung mga nakaraang weeks or month, meron ng paisa-isang namamatay. Meron na. So, total lahat, nasa mga 200 na talaga. 200 plus na. So, ayan guys. So, tingnan natin, sir. Tingnan natin yung mga itik na 10 months old na nakaranas ng problema. Magtatatlong araw na dyan. Magtatatlong araw na dyan. So, ang advice ng technician sa other brand na ganituhin yung style. Baka yung may virus dito sa kanilang kulungan. So, ayan. So, tara guys, tingnan natin guys. Maganda ito na i-feature natin dito para ma-aware din yung mga ibang itikan or yung gustong mag-itikan. So, ayan guys. So, dito lang tayo. Baka makakabulabog tayo. So, ayan guys. Ulan init, sir. Dito lang sila, sir, no? Yes, sir. Naka-pre-range. So, talagang talagang yung purpose nito para makaalis sila doon sa kanilang kulungan. At dito yung kanilang bagong area. So, sa ngayon, sir, ano na yung development sa dito na sitwasyon? Meron pa bang nangalagas or na wala na? Meron pa rin, sir. Meron pa rin, sir. Pero, ano sa tingin mo, meron talagang improvement? Hindi nag-ano or ganun pa rin? Ganun pa rin. Ganun pa rin? Wala talagang improvement? Kanina, may namatay na 4. 4. Nung mga nakaraang araw? Kahapon, 4 din. 4 din. So, 3 araw pa sila dito. So, 8 na sa 2 araw. So, talagang napakasayang guys kapag ganito. 10 months old at ang gasto natin sa ating mga itik ay nasa mga 500 pesos kada isa mula sa ducklings hanggang mga 5 months old. At napakinabangan lang sila sa loob ng mga 3 months old na pangingitlog. So, hindi pa talaga nakabawi sa capital. So, isa din ito sa magiging losing ng owner na ganitong sitwasyon. So, kung maaari, kahit 1 buwan ay iwasan natin na mapababa yung kanilang production. Tingnan talaga guys ang mga itik. Ayan guys, Ayan. So, ayan, merong pagkain guys,
The clear yung binigay nyo, sir. Clear, The sir. clear, para kahit papaano ay makakaitlog pa rin. So, at yung tubigan nila doon. Yan guys. 500 heads at ngayon naging ano na lang, 200 plus heads na lang, sir, no? Yes, sir. So, ayan guys. So, talagang nakaka-low moral kapag ganito. At ito guys, ito yung sir, source yung ng source ng tubig nila. tubig na. So ito, deep well? Deep well, sir, no? Yes, sir. Deep well. Din meron ng meron ng water pump. Water pump. At kuryente talaga guys dito guys. So ayan guys, makikita nyo. So diretso na ito sa sir? Dito na ito sa painuman nila. Painuman nila. Kapag papaanda rin, dito na sa kanilang mga PVC. Sa painuman. At ito yung caretaker house. Ayan. Dito tayo kanina nagsimula. Ayan guys. So dito ka natutulog, sir, or umuwi ka kada Umuwi hapon? ako. Umuwi Kada hapon. Ito yung mga lagayan ng mga itlog, Ng feeds. ng mga feeds. Ayan guys. Tapos na po nating nalibot yung farm ng Amor Brothers Duck Farm. At merong capacity ng 1,000 heads yung kulungan nila. So, ayan. At merong mga kinakaharap na mga problema, ng mga trials. Sana ay ma-resolbahan na yung ganitong mga kaso para talagang maiwasan natin na malaki yung losing ng ating mga farm. So, ayan. Nice nating, i-shout out. Salamatan natin yung ating buddy, cameraman. Ayan, si Narciso Balones. Ayan. Ayan, sir. Baka meron kang i-shoutout. Shoutout natin yung dyan sa kabila. Shoutout natin yung sa kabila. Sa kabila. Shoutout, Rian Tihada. Rian Tihada. Ayan. Ikaw na naman ang susunod. Ikaw naman ang susunod. Ayan, pupunta po tayo doon guys sa kabilang farm. Ayan, kaway-kaway. Dong, mga cameraman natin sir, thank you sir na napaunlakan mo kami dito na makabisita sa farm kasi nga wala sila Sir Amor dito. Kaya dito na lang tayo nagpaalam na baka pwede tayong makapunta. So thank you sir at napaunlakan mo kami. So ayan. So baka mayroon kang gustong i-shoutout sir. Si Kamomo, shoutout na si Kamomo. Shoutout ka, Ma'am Ho. Oh, ayan. Nasaan yung Kamomo? So, ayan guys. Hanggang dito na lamang ang ating video at muli, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Happy farming and God bless you all.